Okay, so welcome muli mga kapatid for our pagpapatuloy po ng ating pong lesson today. As what we are doing po, we always go to sa ating pong module na ating pong gustong tapusin, no? As we continue our lesson tonight. Yung ating pong module 1, 2, and 3, and 4, apat na module po itong gusto nating kumpletuhin for us to complete yung ating pong discipleship training. Yung ating module 1, Pursuing Christ, no? It's all about the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word, part 1 and part 2, tsaka prayer. Module 2 is all about loving God, attributes of God, part 1 and part 2. Delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, and walking by the Spirit. Module 3, cultivating godliness, practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. And then yung last module natin, yung module 4, is all about making disciples, fasting, spiritual gifts, evangelism, and cause of the discipleship. And then disciples making disciples, saka catching a world vision. As what we have said, sabi nga natin, natapos na natin po yung ating Module 1, Pursuing Christ. Naintindihan po natin itong mga lessons na ito, Gospel, Repentance and Faith, Assurance of Salvation, Abiding in the Word, Part 1 and Part 2, and then yung ating pong All About Prayer. Module 2, Loving God, natapos na po natin lahat yung mga lesson na yan, no? Attributes of God, Part 1 and Part 2, Delighting in God, Obeying Jesus, Overcoming Temptation, tsaka Walking by the Spirit. We are now in Module 3, Cultivating Godliness. So far, natapos na po natin yung dalawang lesson dito, yung practicing the one another's, committing to the local church, and where we are now is yung lesson natin when it comes to the use of time. And then I hope and I pray we will able to complete po yung ating pong lesson all about lesson 15, the use of time, para kung ano man po yung maagrihan natin regarding if we will continue po itong ating po discipleship, then we will continue na lang po for our next lesson. Okay? Now, we started this asking this question, why do you think time is precious and priceless? No? And then also we understood when we tackle about how do we see time, or how are we called by the Lord to use time wisely. We are able to say that time is so precious and it is priceless because time is a gift from the Lord. No? Hindi ko na po ulitin ito, no? None of us know how much of it we are allotted. Another thing na natutunan na natin, the Christian aim to use our time in ways that give glory to the Lord. We strive to use our time wisely and in line with God's guidance. Another things that we have learned so far from this lesson regarding the use of time, we learned that time is not infinite. Time is a limited gift from God. Another thing is time is valuable. Because our time on earth is limited, it follows that time is valuable. And then time is to be used intentionally. God is calling us to use our short, valuable time in wise and intentional ways in line with God's purpose for us. Now, God is calling us to not squander the gift of time, but to recognize its limit and value and be deliberate in how we use it. If you are going to mature into a godly and faithful disciple, you must learn to discipline your use of time for the glory of God. No? As disciples of the Lord, we are called by the Lord na maging good stewards tayo ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga, if time is a gift from the Lord, then we need to be mature believers in Christ so that we are able to learn and discipline ourselves kung paano natin gagamitin ang oras at yung ang bawat araw at minuto na binibigay ng Panginoon sa atin for the glory of the Lord. Ano yung mga natutunan natin from our previous lessons on how we are to use time, no? Para i-connect natin po yun sa mga natitirang questions that we need to complete tonight. Na pag-aralan natin sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17 that God calls us to redeem our time. Pag sinabi natin to redeem our time, ibig sabihin nun to buy it back or to regain possession of it. Na kailangan natin ma-regain na muli yung ating pong possession of our time, that we are able to use our time wisely. Another thing that we learn from this passage sa Ephesians 5:15 to 17, mga kapatid, that
gusto ng Panginoon that we are able to live in a constant awareness of time and make the most of what we have, no? Hindi na natin dinidelay yung mga bagay na dapat nating gawin on a particular time and day na ibinigay sa atin ng Panginoon, and that we need always na magkaroon tayo ng constant awareness nung bawat oras at bawat saglit na ibinibigay sa atin ng Panginoon, wala tayong sasayangin sa mga pagkakataon na yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Another thing that natutunan natin dito sa passage na ito, that we will be characterized as wise, having wisdom if we use if we use time wisely. It should be time there. So ibig sabihin, magiging wise tayo if we know how to utilize our time, no? Especially as we have learned from this Ephesians 5:17, 15 to 17, that we are now living in the last days, no? And the days are evil. That's why we need to take hold of our time. Sabi nga natin that we are able to live wisely, not being unwise, sabi ng Panginoon, no? Through Paul in this passage, but we need to be wise in using our time. Okay? So making the most of our time is doing the will of the Lord. Kapag tayo po ay we always take possession of our time, and that we are able to live wisely when it comes to using our time, then we are really doing the will of the Lord, because it is somehow makikita natin dito na kapag tayo marunong na gumamit ng oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay alam natin na ito po ay ang kalooban ng Panginoon. So making the most of our time is doing also the will of God. Okay? Now, dun sa ating question 2 na napag-aralan natin yung James chapter 4 verse 14, at ang nakita natin dito kung gaano kaikli ang ating buhay. Inilarawan ni Santiago na ating buhay ay parang hamog, or just like a vapor that appears for a while and then vanishes away, no? Ganun kaiksi ang buhay natin. That's why we need to take hold of our time, at we need to live wisely, kasi nga sabi nga natin, our time is infinite, no? Merong oras lang na itinakda ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. And that's why we need to value much the more greatly everything that we are unsure how long we will have than something that we are sure to have for a long time. So yung mga bagay na alam natin na very short, na ito ay magkakaroon tayo ng mga bagay na yun na very short, pinapahalagahan natin yon sa mga ibang mga bagay na alam natin na mananatili at magiging mahaba na oras na magkakaroon tayo ng pagkakataon na mayroon tayo ng mga ganung bagay, no? That's why we need to greatly value yung mga bagay na alam natin na hindi magtatagal, no? Kaya kailangan nating pahalagahan yung mga bagay na yon, and that's why we need to somehow value them more than do sa mga something that we are sure to have for a long time. For example, yung buhay ng ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, hindi natin alam kung gaano sila itatagal sa lupa, no? That's why i-compare natin sa bahay at lupa, no? Dahil yung bahay at lupa, mananatili lang yan ng habang buhay, hanggang nakatayo yung bahay na yun, it will last, no, for a long time. Pero yung buhay ng ating mga pamilya, ay alam natin na ito na hindi natin alam kung hanggang kailan lang sila mabubuhay. Kaya we value them more than yung mga bahay at lupa natin, no? That's why we need to value them more than yung mga bagay na alam natin na magtatagal, no? That's why we need, and that's how is it really to be, sabi nga natin, yung we look yung mga bagay na yon, including in this lesson of how we use time, no? Pinapahalagahan natin yung mga bagay, mga tao na alam natin na hindi magtatagal, and that's why we need to value them more. Okay? Natutunan din natin sa 1 Peter 1:17, just a review lang po to connect our lesson tonight sa ating pong last questions ng ating pong lesson about the use of time. Dito po, natutunan natin that Peter describes the length of our lives as a time of your stay on earth, na para bang kung ano yung oras na guguli natin dito sa lupa, somehow it will be the length of our lives, no? And we are to live out the length of our lives in the fear of the Lord. Kung ano man yung haba na ibinigay ng
ng years ng ating buhay ng Panginoon, we are to live it in the fear of the Lord. It means to say we are to be filled with wisdom. At the same time, sabi nga natin that we are able to use all those days at yung time na ibinigay sa atin in honoring God, in pleasing the Lord, no, in doing the will of the Lord. So our future eternal state is dependent on what we do with our time in this life. So may kinalaman po yung ating pamumuhay ngayon sa ating eternal state, no? Kaya nga alam natin mga kapatid that if we live according to the will of the Lord, no, meron pong bearing yan o meron yang have something to do with our time when we talk about of our future eternal state. Kung tayo mamumuhay dito sa mundong ito ng tama at kaaya-aya sa Panginoon, meron pong kinalaman yan sa ating pong magiging buhay after this life, no? Yung tinatawag nating life after death, no? Kaya nga alam natin that because we have now eternal life, no, because of Jesus Christ, then alam natin mga kapatid na kasama po yung eternal life na yan. It is na hindi mag-uumpisa yan yung kapag tayo namatay na, but even we are living today, nag-uumpisa na yung ating pong eternal life, no? At sabi nga natin, may kinalaman yung ating future eternal state sa ating time today, kaya wala tayong sinasayang sa time natin dito sa earth because may kinalaman yon sa ating pong future eternal state. So ano yung gugugulin natin dito sa ating time here on earth has something to do with our future eternal state. Okay? Another thing na natutunan natin so far that there are many things that we lose, we may still get back. No? Meron tayong mga bagay na kahit mawala yan, madali palitan. No? Yung mga bahay at lupa, trabaho, yung kayamanan, no? Madali, kahit mawala yan, mga bagay na yan, but then we can easily have them back. No? But this is not true with our time. No? Hindi natin maibabalik na muli yung mga oras na nakalipas, yung mga nagdaan na sa atin. Once time has passed, we can never get it back. Kaya nga, mas pinapaboran natin, no? Binavalue natin yung ating mga time compare with the house or yung fortune, no? It's because that can easily be we can have them back, no? But then kapag nawala na yung oras, hindi na natin po ito maibabalik. Kaya that's why it is so priceless and precious, precious more than fortune or precious more than house or any other job, no? But we are not to waste time. Kaya nga we don't want to waste our time. Okay? Sa Psalm 19 verse 10 to 12, na pag-aralan din natin yan mga kapatid na yung psalmist, nilarawan niya yung average na buhay ng isang tao between 70 to 80 years. Okay? At kung makikita natin to, it is considered to be a very short time lang. No? Maaring sa atin, masasabi na natin na yung 80 years is already long years for us to live. Pero kung ilalarawan natin yung 70 to 80 years, pwede inilalarawan ng psalmist na ito'y parang napaka-iksling time lang, no? Soon it is gone. Sabi nga niya dun sa Psalm 90 verse 10 to 12. So we should pray God that God will teach us to number our days so that we would present to Him a heart of wisdom. That God, na kailangan natin ng wisdom from the Lord para yung out of that 80 years, kung 80 years man ang ibibigay sa atin ng Panginoon, ay yung buong 80 years na yan ay naging makasaysayan at maging kabuluhan sa pagtupad sa mga kalooban ng Panginoon. Kaya nga kailangan natin ng karunungan, ng kakayahan, no? Ng wisdom from the Lord so that we are able to maximize yung ating pong years that God will give us here on earth. Kaya sabi dito, we value much more greatly every commodities that are not easily get. No? Kaya yung mga bagay na hindi natin kayang, yung parang kailangan mong pagtrabahuhan para ka lang magkaroon ng ganon. At kapag nagkaroon ng mga ganon, ay we greatly value all of them. No? Because all these things cannot be easily get. No, hindi natin to kailangan, hindi to madali kunin itong mga bagay nito kaya pinapahalagan po natin to. So we should value time as infinite. Okay? Sa 1 Corinthians 6:19 to 20 rin, sa question 6, we belong to God because we have been bought by the blood of Christ.
So we must live in light of that truth. We must glorify God in our body. So to glorify God in the body is we should use time to glorify the Lord. Okay, sa question number 7, dito po tayo mag-uumpisa ng ating pong lesson tonight, no? I hope na matapos po natin ito before we end our session today so that we can enter another lesson po on our next meeting. Now, sabi dito, read John 9, chapter 9, verses 4 to 5. Ang tanong po natin regarding this passage is that what did Jesus mean by as long as it is day? And what did he mean by night is coming? And i-compare daw natin ito sa verse 5. So another question na gusto nating maintindihan regarding this passage in John chapter 9 verse 4 to 5, what did Jesus say he and his disciples must do in light of the fact that night is coming when no one can work? Okay, another thing that we need to understand po sa question is that yung what significance does the word must have in this sentence? Okay, ano po ba yung John chapter 9 verse 45, 4 to 5? Ang sabi po dito, as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. So dito makikita natin from even in the life of our Lord Jesus Christ, pinapahalagahan niya yung lahat ng sandali, no? Lalo na yung as long as it is day, wala siyang sinasayang. It's because when the night will come, you cannot work anymore, no? Kaya yung minamaximize niya lagi yung mga panahon na meron siyang pagkakataon na gawin ang lahat ng mga mission o yung work na ipinadala sa kanya ng ating Diyos Ama sa langit, na kung paano siya sinugo dito sa lupa upang ganapin yung kanyang kalooban at gawin yung mission na dapat niyang kumplituhin, no? When he was here on earth. At makikita natin dito kung gaano na nagpapakita ng halimbawa ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. Nung kausap niya yung mga disciples, ito yung sinabi nga niya doon sa kanyang mga tagapagsunod, that as long as this day, we must do the work of Him who sent me. Ibig sabihin, sa ating buhay, kung ano man yung mga misyon at mga work na gusto ng Panginoon to pa rin natin sa ating buhay, ay kailangan po nating ganapin po yun. Kasi if night will come, pag sinabi night will come, it may be will be your last day, or it may be na babawian ka na ng buhay, no? O dumating na si Lord nung yung mga pagkakataon na yan na wala ka ng pagkakataong gawin pa, yung kung hindi mo nagawa yung mga bagay as long as it is day. So yung day dito, yung meron kang panahon na wag mo sasayangin yon. Kasi maaring wala na yon and the night will be coming and you cannot do that anymore. So as long as we have the day, sabi nga dito ni Jesus Christ, yung may pagkakataon tayo, gawin na natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon, tuparin natin sa ating buhay, no? Lalo na yung pagtupad sa kanyang kalooban. At yun din yung makikita natin kay Lord Jesus Christ, no? As long as it is day, na meron siyang pagkakataon to complete yung mission na ipinadala sa kanya ng kanyang Diyos Ama sa langit, then wala siyang sinasayang ng mga pagkakataon, no? Kasi alam niya that night will be coming and that no one can work anymore. So while he was on the world, sabi dito, I am the light of the world. No? While I am in the world, I am the light of the world. Okay? So ano yung makikita natin dito sa question na ito? So what does Jesus mean by as long as it is day? Ano bang ibig sabihin niya? Anong pinapahaluguhan o ano yung meaning niya nung sinabi niya that as long as it is day? At ano din naman ang kanyang inilalarawan o yung tinutukoy niya nung sinabi naman niya that night is coming. Okay? Now dito, sa ating pong makikita natin, day is while Jesus is in this world. Yung night naman is after Jesus leaves this world. So dito, makikita natin that may taktang oras din na itinakda ang Diyos Ama para makomplete ni Jesus Christ yung kanyang mission here on this earth, no? And that is to save mankind from their sin. Kaya wala siyang sinasayang na oras. Kaya nga, while He was in the world, no? Till the time that He will be crucified on the cross,
lagi niya tinutupad yung mga bagay na dapat gawin to complete His work. Wala siyang sinasayang sa mga pagkakataon. Kasi time will come that when He will be uh, nailed on the cross, and then He will die, and then He will ascend into the heaven, no? And that will be the full uh, that will be yung sabi nga natin, yun yung time na ipinipare ng Panginoon for Him to complete the mission, no? Kaya nga until the night na hindi pa dumadating yung night na yan, yung time that He will be living and He will be going back to the Father. So, sinasamantala ng Panginoon yung lahat ng mga pagkakataon. Wala siyang sinasayang, no? Especially in ministering to the people, no? Yung for them to be taught regarding about the kingdom of God, na sila po ay talagang magkaroon ng kaalaman patungkol po sa ating Panginoon Diyos, no? Kaya nga makikita natin dito na how Jesus Christ value His time here on earth, na wala siyang sinayang dahil alam niya na merong time frame siya na sinusunod according to the time frame that the Father has set, no? Kaya alam niya na talagang meron siyang dapat kumpletuhin, kaya yung kanyang oras dito sa lupa, ginugol niya yon sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Okay? So yun po yung sinasabi niya dito. Yung sinabi niyang as long as it is day, yun yung tinutukoy niya as long as He was here still in this world. At nung sinabi naman that the night is coming, yun yung time na talagang pabalik na siya uli sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit, no? After He will be completed, or after He completed the mission that the Lord has sent Him to accomplish. Okay? Now, what did Jesus say He and His disciples must do in the light of the fact that night is coming when no one can work? Anong gagawin dapat? Ano yung dapat gawin ni Jesus Christ na sinasabi niya, no? How did Jesus say He and His disciples? No, paano sinabi ni Lord na that He and His disciples must do in the light of the fact that night is coming, na nang alam nila na there will be time na He will be going back again to the Father's presence, no? So Jesus and His disciples must do the work of the Lord. Yun nga yung sinasabi niya, no, na uh, until such time that they have the day, or yung time to complete the work of the Lord, because the fact na merong mga night is coming, and yun yung time na siya babalik sa Panginoon. So He encouraged his disciples also that they may do the work of the Father, no, that they may do the work of God. And that's the same thing with our lives, no? Sabi nga natin, no, dahil alam natin na itinakda din ng Panginoon ang buhay natin. Hindi natin alam kung ilang taon tayo mabubuhay dito sa lupa, at meron ding gusto ng Panginoon na tuparin tayo sa ating buhay, no? Na alam natin na sabi nga nung pinag-aralan natin ito nung when we started this lesson, marami nang itinakda ang Panginoon, that He prepared in advance already that the things that we want to do in our lives, no? Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, prepare na ni Lord yung mga dapat na i-accomplish natin sa buhay natin. And all those things needs to be accomplished dun sa time frame o yung year na ibinigay sa atin ng Panginoon. And that's why kung hindi tayo magiging wise sa paggamit ng bawat araw at bawat taon na ibinibigay sa atin, maaring lumipas yung mga taon na yan, at tayo po it will be night already for us, na yun na yung magiging hangganan ng ating buhay, na hindi natin natupad lahat yung mga bagay na gusto ng Panginoon na tuparin sa ating buhay. Kaya nga, napaka-importante na we follow the footstep of the Lord, no? Yung minomodel niya dito, na nakita natin nung nandito si Lord sa lupa, na kumpleto niya yung mission niya unto the time that the Lord set, no? Yung bang nung siya'y pinadali dito until the time na siya'y pumalik na muli sa Diyos Ama sa langit, nakita natin na wala siyang sinayang, at na nagawa niya lahat yung mga bagay na pinadala sa kanya ng ating Panginoon. So ganun din naman tayo, no? Alam natin ang buhay natin ay pahiram ng Panginoon, binigyan tayo ng oras at time na gugugulin dito sa lupa. Kaya nga, alam din natin na meron ding mission ang Panginoon para sa atin, kung ano man yung mga mission na ating buhay. Kailangan natin pong kumpleto po yan, ma-accomplish yan bago tayo bawian ng buhay, or yung talagang
Alam natin that while it's still day in our time today, in our lives, i-accomplish natin. Wala tayong sasayangin mga kapatid, no? Especially in doing the work that God has called us to do because we are also being confronted that the night also will be coming. Yung night dito naman para sa atin, yung kung kailan tayo babawian ng buhay, no? At pag tayo bang mababawian na ng buhay, wala na tayong pagkakataon na gawin pa yung mga hindi na natin natapos. Kaya nga napaka-importante na tuparin na natin yung mission natin sa buhay natin. No? Yung mga bagay na gusto ng Panginoon, huwag na natin i-delay yun because the night is also coming for all of us. No? The same thing with us. Okay? Now, what significance does the word must have in this? Ba't ginamit yung word na must dito sa passage na yon? Jesus considered this as the absolute essential, not an option to consider. Pag sinabi nating must, hindi siya option whether gagawin mo o hindi, o tutuparin mo o hindi. Pag sinabing must, kailangan mong gawin. Pag sinabi nating must, kailangan tuparin. Wala nang option yon, no? It is an absolute essential na kailangan nating gawin na yon. Kaya yung word ng must dyan is so urgent. Ganun din sa ating buhay mga kapatid, that we must accomplish the work of God in our lives, no, until such time that it is a day in our lives, kasi maaring hindi natin alam na when the night will be coming sa buhay natin, no. Kaya nga yung lahat ng mga bagay na ating dapat gawin, it should be always a must, no. Wala siyang option doon na kailangan ba nating gawin yon o hindi, no. Kailangan nating gampanan po yon, no. We will not delay with sabi nga natin that we will accomplish those things with urgency sa buhay natin. Okay? Now, let's go now to the question number 8. Read 1 Corinthians 15:58. In light of the fact that we are hastening toward eternity, dahil we are looking forward to eternity, di ba? In 1 Corinthians 15-57, sabi nga natin dito, how then should we spend our time? Paano ba natin to gagamitin, no, when it comes to our in hastening? No? Ano yung sabi nga natin, yung time natin dito sa lupa has something to do with our future eternal state. So may kinalaman yon. That's why here makikita natin dito yung katotohanan yan dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Okay? And sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So maraming beses ginagamit natin ito yung sa mga gawain sa Panginoon, di ba? Sa gawain sa church, no, yung sa mga ministry natin na ano man yung ginagampanan natin sa iglesia, sa katawan ni Kristo, hindi nasasayang 'yon, no? Yes, it can be sabi nga natin applicable po itong verse na ito, pero hindi lang ito work on the church. Kasi alam natin din na merong tayong gustong gawin ng Panginoon na work sa buhay natin. Hindi lang work in the church, no, but then we have also our own mission in life na gusto nating tuparin at gampanan, no? Kaya nga dito, when we talk about the work of the Lord, hindi lang ito work of the Lord in the church, pero yung work of the Lord in our lives, no? Yung merong gusto ng Panginoon na pwede na gawin tayo sa ating mga buhay, no? And that's why we need to labor in the Lord, no? And that's why we need always to sabi dito that we need to stand firm, sabi dito, let nothing move us and always give ourselves fully to the work of the Lord. Hindi lang work 'yan, okay? Nandyan na yung lahat ng work of the Lord, no? Yung work of God sa church, no? Work of the Lord sa ating buhay, no? Kaya nga we always sabi dito because you know that your labor in the Lord is not in vain. Now, in light of the fact that we are hastening toward eternity, mga kapatid, how then should we spend our time? Paano daw nating gugugulin ang ating buhay when we look ourselves doon sa ating magiging future state, no? Yung ating future eternal state. Ang sabi dito, we should always abounding in the work of the Lord. No? Yung sa pagtupad sa mga gusto ng Panginoon na gampanan natin sa buhay, no? Yung pangguguli na natin yung mga oras natin to sa lupa
in abounding, yung para bang nag-a-abound tayo lagi sa gawain sa Panginoon. Hindi lang gawain nga ito sa iglesia, kundi pati na yung mga work na gusto ng Panginoon gampanan natin, no, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa mga bagay na kalooban ng Panginoon, no. And these are also type of work of the Lord that gusto ng Panginoon na gampanan natin dito sa lupa kasi meron niyang kinalaman po sa ating pong eternal state, no? Come to think of this, 'di ba? Kung pag sinabi nating work of the Lord, hindi lang ito church, no? Ibig sabihin, yung work of the Lord na gusto ng Panginoon gawin mo sa buhay mo, yung ganapin mo sa buhay mo. Kasi yun ang may kinalaman doon eh. Yung paano ka mamuhay, o yung kung natupad mo pa yung kalooban ni Lord. Yun yung merong kinalaman, hindi naman yung gawain natin sa Panginoon ang magdadala sa atin sa ating pong future state. But then yung how we live here on earth, yun ang magdadala sa atin sa future state. Kaya nga, imbis na kung saan-saan natin inuubos ang ating oras, then ang sabi dito ni Paul, we need to abound in doing the work of the Lord. Yung doing the Lord of the work in the Lord in the church, isa lang yon. Doing the work of the Lord sa ating buhay, o yung mga bagay na gusto ng Panginoon ganapin natin sa ating buhay, no? Gusto niya na before na tayo po ay bawian ng buhay, somehow we are able to abound in those kind of work na gusto ng Panginoon ganapin sa ating buhay, no? Wala tayong sinayang. Kaya nga napaka-importante po 'yon. Now, to finish this lesson, no? Praise the Lord na natapos po natin 'to. There's something that we need to reflect na as we end tonight. Ang sabi dito, steps to take, identify the biggest time wasters in your life. Siguro ayaw nating lumipas itong lesson na ito na hindi natin ni-reflect sa ating buhay, na hindi natin tiningnan yung buhay natin. Kasi nga, kung ito ay binuksan ng Panginoon, itong lesson na ito sa ating buhay, alam natin na yung ating pong buhay ay may mga nasasayang na sandali sa buhay natin. Ngayon, ang tanong, sa buhay ba ng bawat isa atin, ma-identify mo ba sa sarili mo ano yung biggest time wasters in your life, no? Ano yung mga parang mga ginagawa mo na parang walang kabuluhan na nasasayang lang yung oras sa buhay mo. So ay kailangan nating identify 'yan, yung mga bagay na parang hindi natin naho-hold yung ating oras, na lumilipas lang yung oras natin, na parang hindi natin nagagamit yung mga oras na yung makabuluhan, no? Imbis na ginamit natin yun sa ibang mga bagay na importante, at then hindi natin nagagawa kundi bagkus yung mga bagay na parang hindi namang mga kabuluhan ang ginagawa natin, no? Kaya dapat nating tingnan yung ating pong buhay, mga kapatid, no? Sabi ko nga natin, binibigyan tayo ng Panginoon 24 hours a day, 7 days a week. Now, how do you utilize those days in the week, no? Saan ba nagugugol yung mga araw na yan, no? Yung mga oras na yan? Ano yung tingin, yung bang 24 hours na yan, nagagamit natin ng maayos, ang wisely, or merong mga oras at araw din na parang nasasayang sa buhay natin, no? I think we need now to start. Kasi ayaw natin magising na tayo sa katotohanan, mga kapatid, dito sa lesson natin, na tama itong lesson natin ngayon. Pahalagahan natin yung ating mga oras na ibibigay sa atin ng Panginoon, at huwag na tayong mag-delay sa lahat ng mga bagay sa pagtupad niya, sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Kasi it may be too late for us if perhaps the night will be coming for us, no? Yung para bang babawian na tayo ng buhay. So, at maraming hindi naganap sa buhay natin, at ang mga naganap yung mga walang kabuluhan na parang sinasayang natin yung oras at araw natin. Mga kapatid, maging wise na tayo, mga kapatid, sa ating buhay. I hope na God is already speaking unto us. Maging serious tayo dito sa lesson natin of how we use time. Kasi hindi po biro-biro itong pinag-aaralan natin, no? Kaya nga, kung may mga dapat ayusin na sa buhay, nasasayang na mga oras, sandali, na parang ginagamit yung mga oras na yan sa mga walang kabuluhan, lalo na sa mga hindi magagandang bagay, iwaksin na natin yan, mga kapatid. Kasi maaaring night will be coming to you na bawian ng bawat isa sa atin. Tapos na po tayo lahat, mga kapatid.
So maraming nasayang and you will be accountable to the Lord on all these things, mga kapatid. No? Haharap tayo sa Panginoon. Mag-a-account tayo, no? Makikita ng Panginoon na paano mo mag-a-account ka kung paano mo